Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay November 12, 2024 at lumagapak na yung ating market. So talaga mahina at lumabas na yung pakonti-konti. Pakonti-konti na nga lang natitira. So lumabas na ulit 1.11 billion na net foreign sale po ulit sa market. So yung bilang natin kahapon, ilan na ba yon? 4 billion yun, di ba? So 3 billion na lang yun nandito sa foreign market natin, sa na foreigners dito sa Philippine markets natin. So umaakit pa rin kasi si crypto, 'di ba? Nag all-time high kanina, umabot yata ng 88,000 tapos ang projection, syempre 100,000 na yung projection doon. So nandoon karamihan ng mga traders dito sa market natin. So parang lantang gulay si PSE, nawala yung sigla niya dito sa rally natin na to after na mabuhusan tayo ng ating mga foreigners dito sa market. So negative 1.87%. Nag-close tayo below ng lakas MA 100. So may isang araw pa naman, tingnan natin bukas. Mali mo mag-bounce mag-Dow G na CPSC kasi nasa oversold na rin tayo eh. So 6,810.11. So bargain hunting na yung pwede natin gawin dito. Dami ng bargain ng mga stocks. Pero parang ayaw pa rin bumili ng iba kasi nga red candle pa rin yung majority na nakikita natin dito sa market. So ayan laki, negative 1.11 billion nga yung net foreign sale natin. So pag-uusapan natin, syempre, mga laglag na naman na galawan ng ating mga stocks. Grabe yung mga blue chips. So PLDT minus 4%, Ali minus 3%, URC minus 5%. So wala tayong mapagtaguan na stocks. So magantay na lang tayo ng bounce ulit dito sa market. So talagang kawawa ang PSE pag wala yung wala tayong kapit na galing sa mga foreign investors natin. So parang pandemic pakiramdam ko yung galaw ng market natin. Pero eventually siguro pag kasi pa-overbought na rin naman na yung US stocks. So later on pullback, hopefully may bounce na yung market natin pagdating ng time natin na yan. Okay? So, optimistic pa rin tayo kahit na laglag na yung mga hawak natin na stock. So, nauna sa lista natin si FCG. So, nakasuspend tong si FCG, di ba? So, hindi gumalaw yung price action niya. So, meron siya mga reporting issues. So, hindi ata nag-report ng tama tong si FCG. So, maraming nag-uusap tungkol dito bukod sa paalis si Monde. So naghahanap ng buyer itong si FCG. Parang merong gustong bumili sa ibebenta na shares ni Monde. Nabasa ko yata yun sa Twitter kanina. Pero ang problema natin, sinuspindi siya dahil doon sa tama ba ako? Sinuspindi siya dahil doon sa mali. Hindi pa siya nakapagsabit ng tama report. So mali yung report niya siguro. Mamaya silipin na lang natin kung ano yung sinabi ng PSE Edge para dito kay FCG. So pangalawa si dito, pabagsak din. Negative 4.39%. Actually, average parang 4% yung drop ng mga stocks eh. Negative 4.39 pero meron siyang malit lang naman. 1.04 million net foreign buy. Tapos SPNEC, okay, nag-drop. Nag-drop pa rin siya 1.79%. Negative 1.66 million. SMPH, so nag-drop nga siya ng 2.87%. Meron tayong, ilan ba to? Laki 253 million net foreign sale. So talaga labasan yung mga foreigners ayaw masagasaan. Tapos si Plus, buti to, konti-konti lang, negative 0.3%. Meron siyang 26.34 million net foreign buy. Tapos si Macro Asia, bumigay na rin, negative 3.24%. And meron siyang 371K net foreign buy. Ayan. Sino kaya sa atin yung bumibili as of this time? So ako nanonood lang muna ako sa market. Hindi ko rin makita yung mga entry. Wala talagang entry eh. So antayin na lang natin mag-bounce sa oversold condition tong si PSC natin. So disclaimer guys, sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lang po to. So wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo ako dito sa ating Palami Trader na YouTube channel para updated ka dito sa mga trending stocks review. Subscribe ka lang po para updated ka sa mga reviews or kung gusto mo join ka dito sa pinaka-trading group. Tapos check mo lang po yung mga uploaded videos natin. So
kahit pangit yung port natin, pangit yung mga stocks natin, reviewin pa rin natin yan kasi hindi mo alam kung kailan babalik ulit yung ating mga investors. Kagaya niya, hindi natin alam na dire-diretso pala lalabas yung investors. So at least mabuti na yung informed tayo sa market. Okay? So company reviews, mga sample trades sa market, basic indicators, technical analysis, fundamentals, risk management, plus yung mga basic na PSC stock market studies natin. Sa crypto, follow na lang po ako dito sa ating Palabi Trader Crypto to para sa mga play to earn games. Play to earn games lang yung focus natin dyan. Tapos sa social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Trader, follow mo na po para update sa post. Facebook page na Palabi Trader. Hindi ako mapagsalita ng malakas eh. Nangangati yung lalamunan natin eh. Tapos si Bodega Peak sa mga articles natin dito sa local market, dito sa US at saka dito sa cryptos. Tingnan natin yung mga balita. Repost na lang ako na repost dito. Kailangan matamlay nga yung yung mga nakikita din natin ng mga sentiments sa market. So wala tayong magagawa. Nandun kasi yung pera dun sa kung saan malakas yung market, nandun yung mga traders natin. Okay, so silipin na lang natin yung damage na nangyari dito sa market natin. Pinakamalaki pa rin si properties. So nabasa ko naman dun sa article ni Ma'am April Tan. So sabi niya, isa sa mga nagpapahirap sa stocks natin yung US dollar kasi nag-upsurge si US dollar. Pero eto kita naman natin yung labasan talaga ng foreigners dito sa market natin. Syempre walang tutulak lahat takot sa Philippine markets. So property negative 2.32%, services negative 2.22. So walang nasalba. Lahat is mapula po yung ating mga indices. So majority ng mahawak natin bumagsak ulit for today's trading natin. So 1.11 billion net foreign sale. So 3 billion na lang yung bilang natin sa kanya. Not a good sign, lalo na kung maubos yan. Ako, balik yata tayo sa 6,500 ulit. Pero tingnan natin kasi oversold naman na si PSE. So marami nang maghahanap niyan ng bargain hunting natin. Okay? So URC, 50 naman sa for today's trading natin. Meron siyang 1% year over year. The PSE took a hit today in all sectors led by property and services. Asian equities fell, way down by declines in China as the region's major technology stocks amid rising geopolitical concerns. Kay Trump lang naman yan, di ba? So actually yung pinag-usapan kay Trump yung mass deportation na gusto niya gawin, di ba? So yung nakikita ko dun sa official na yon is talagang siya, pro-Trump, and then marami talaga siyang papauwi ng mga TNT dun sa USA. Ayan, marami mga kawawa na naman doon. Okay, so pagdating dito sa mga galawan ng mga big caps natin, so makita natin, DMC lang po yung gumalaw dito sa market natin. So nag-up siya ng 1.12%. So the rest, hindi na masyadong visible yung galawan nila. Tapos yun nga naman dito si URC, nag-drop siya ng 5.47%. Si Monde 5.34%. PLDT 4.22%. So marami talaga yung nalaglag dito sa mga hawak po natin na stocks. Okay? So hindi lang ikaw yung mapula. So hindi naman tayo mananalo sa PSE kung hindi siya nagba-bounce, diba? Pagpababa, lahat is talo ng mga naka-trade ngayon dito sa PSE market natin. Ayan. So kahit bumili ka ng mga nakarang araw, talo pa rin kasi nga pababa pa rin yung galaw ng market natin. So SMPH, okay naman yung third quarter niya, 11% year over year. Tapos si Monde, okay, naging negative news sa kanya yung pag-unload niya sa FCG. Name sources claim Mackay and the buyer of Wendy's are said to be interested in Monde's block in FCG. Ayan. So good news para dun sa mga may holders ng FCG natin. Meron naman palang sasalo sa kanya. So problema lang natin yung kanyang penalty, di ba? So meron siyang penalty sa PSE Edge nakalagay. Okay? So daily notes ni COL Financial, SMPH 9-month profits ahead sa call estimates. DMC 9-month net income below forecast. FGen recurring earnings in line with the forecast. So Keeper Holdings up by 20%, Jollibee up by 22%. So actually marami naman maganda sa stocks. Wala lang talagang volume. Costco reported a 10% increase. Dahil maganda SMPH, okay, 12% increase siya.
Double Dragon prices the bonds at 8%. Laki, no? So mga bonds ni Double Dragon, no, panalo, mas mataas pa sa MP2. Alter Energy has acquired Shell overseas investment of around 40%. So very good yan para kay Alter natin. ACN pulled in 8.14 billions in the 9 months. Earnings soar 24%. So S&P, di ba, mga US stocks pa rin. So malakas siya kagabi, nag-uptrend siya. Tapos si Pure Gold to buy Pure Mart from Co Family. Ayan. Pantayin na lang natin yung mga news na to kasi lalabas ulit ng mga balita na to kapag nag-subside na yung selling pressure sa market. Robinson up siya ng 2.5% year over year. Okay? So the rest, ito na yung galaw natin kapon sa markets natin. Okay? So hindi na tayo makasunod sa galaw ng global markets po natin. Ayan. Konti lang yung mga na-post ko pala. So anyway, pangit talaga yung market natin. Okay guys, so as usual pa rin, patalastas yung ating Patreon. Yung mga gusto po ng guide sa trading sa Philippine markets, sali lang po kayo dito. Check mo na lang po yan. Ayan. So, tingin tayo dito sa madugo. Parang penny stocks yung yung ating blue chip index. So, patuloy na bumabagsak at kahit anong lagay natin ng support at saka resistance, so hindi niya sinusunod. So okay, resistance natin yung 6,900 and looking tayo sa 6,700 o 6,500 na tayo. Okay, dito muna, dito. Ibaba natin ng konti, baka meron pang isang big was si PSE natin, lalo na Friday, di ba? Pero tingin natin is overdue na sa technical bounce tong sa si PSE natin. So wala pa naman yung Dow G na kandila, kaya ilalagay ko muna 6,600 na support. Ayan. Pero pakiramdam lang natin. Ayan. Malapit na rin siguro mag-bounce itong si PSE. Pag wala pa rin tayong bounce bukas, bokya pa rin tayo sa market, so next week na lang tayo mag-aabang ng bounce niya. Ayan, oversold na po. Nasa RSI, level to? 28 si PSE natin. Grabe yung yung direksyon ng galawan niya. May stop loss ba si broker nyo? So si Seoul Financial, meron ba tayo stop loss? Wala pa, no? Kay Seoul Financial, kay lang, kay 2Trade Asia lang, tsaka kay Metro Pacific yata yung Metrosec, yung ating meron siyang auto cut loss. Pero yung majority ng mga brokers, wala pa rin naman siya. Okay, so very bad yung market natin, pero opportunity para doon sa mga bagong papasok sa market natin kasi mababa yung yung presyo ng mga big caps natin. So overdue na tayo sa bounce, technical bounce. 1.87% na loss, 6.8 nga. So below 7K ulit tayo and then 1.11 billion net foreign sell. Okay? So dito tayo sa mga actually yung mga movers, mga penny stock, tsaka yung mga hindi natin na pag-uusapan na stocks dito Okay, so ABG lang yung panalo So binobomba si ABG Another ilan to? 7.27% panalo si Ito lang yung panalo na stocks natin during this time si ABG. Ayan. So binobomba na siya 7.27% si ARA. So nabubuhay yung mga penny stocks 6.9%. Si Keeper, ayan. Ayan, si Keeper, panalo din, 4.83%. So, dalawa lang yata o tatlong stocks yung nakasurvive. So, the rest, baba yung mga volume. Preferred shares to ni kanino to? PRF3B. Ayan, di natin kilala yung mga yan. Ayan, nag-bounce na si FNI. All HC, nag-bounce na rin, pero kulang sa volume, 2.16%. Okay? So, tingin tayo sa mga losers, Security Bank. Ayan, sale na si nag-sale na si Security Bank natin, 7.46%. Abang-abang na lang tayo sa balikan ng market. 55 million at foreign sell. Okay. Monde, 5% drop. Sino pa? Si PX, 4.84. Grabe yung mga laglagan natin. Ang ganda ng earnings nyo. 119% pero okay. So anyway, no choice tayo dyan. 4.39% si dito. Okay, another drop. PLDT 4%, puro 4%, SEP 4%, APX 4%, ang dami. Si Bloomberry 3.5, Macro Asia ito bumigay na. 3.24%, Robinson 3%. Okay, so SMPH 2.87, lamang-lamang maraming BP, no? ICT 2.51%. Okay, so GGS 2.11, CREC 1.8,
SPNEC 1.79. Okay. So drop pa rin majority ng mga binabantayan natin na stocks po dito sa market. Hopefully mas maganda na. Bukas bigyan naman tayo ng happy weekends nitong si PSA natin. Okay, so tingin tayo dito sa global markets. Okay, mapula sila ngayon. Hopefully bukas may bounce na si PSA natin. So S&P futures negative 0.15, Dow Futures, negative 0.05, Nasdaq, negative 0.15%. Okay? So, nauna naglaglagan yung mga hawak ko na tech stocks kagabi. Ayan. So, another red market yung pre-opening dito sa bandang US. So, may mga nagtatanong pala sa akin kanina with regards dun sa brokers na pwede natin gamitin sa international markets. Actually, wala naman yatang qualified na sina Interactive Brokers, sina Ameritrade, Charles Schwab, di ba? Sina Itoro parang bawal naman sa Pilipinas. So wala tayong magamit kundi si GCash, di ba? Or kung sino man mutual funds na meron diyan na may account na pwedeng bumili ng mga US stocks. So kawawa naman yung small investors ng market natin. Okay, so anyway, sentiment lang. So yung galawan dito sa kagabi, so okay siya kagabi sa US pero mamaya kasi parang mapula. European markets nag-drop din siya. Ano kayo meron dito sa European stocks natin. Tapos dito ayan laglagan din dito sa malakas din pala dito sa Asian markets. So, Korea 1.9, Taiwan 2.3. So, hindi lang naman tayo yung okay, so halos lahat na. Pero dito sa crypto, ayaw pa awat ni crypto, no? So, 86K na si Bitcoin. Umabot yata to 89 ba o 86? 88 kanina. So 88 yung napapansin ko kanina. So nag-up siya ulit. 86.9 ngayon. Ethereum 3.2K and then si BNB 626 po siya. So the rest, malakas pa rin, no? Ayun, si TRX gumalaw na rin 5%. Ayan, so AVAX 8%. Sana sinadodge. Laki ni Dodge, oh. 33%. So siguro nasa 70% na yung ginalaw nito. Simula naman manalo si Donald Trump. Shiba, hindi masyadong gumalaw si Shiba. Ito kasi si Dodge, may hyper to si Elon Musk, di ba? So the rest okay pa rin dito sa cryptos natin. Okay, so pupullback din yan. Antayin lang natin yung pullback ng mga alaga natin doon sa crypto. So nag-start mag-pullback si USE and then malakas pa rin si crypto. Tingnan natin kung magkaroon ng reversal kapag bumagsak si US, magbalikan ng konti yung traders dito sa market. Okay? So meanwhile, basahin na lang natin kung anong nangyari dito sa mga stocks natin. Kasi majority naman is bumagsak yung mga alaga natin. Okay? So dito, nasa number one spot pa rin dito sa trending stocks. So meron siyang 4.39% na loss, 1 million net foreign buy. So ilalagay ko resistance na to ha. So dito na tayo magre-resist. Nag-close na gap, pa, hindi pa nagko-close na gap. So since hindi pa rin naman recovered si PSE, lalagay ko na dito sa gap. Baka mag-close na gap pa tayo dito bukas. So wala pa rin tayong balita dun sa no? Kung magkano yung bili ng investor natin kay dito, sabi na ba, piso. Pero hindi pa rin naman sure, di ba? Kung piso nga talaga yung bili ng investor natin ngayon. Unless meron tayong disclosure na saglit, tignan nga natin. Baka meron tayong disclosure na hindi nabasa kay dito. So mamaya, balikan natin yan. So, pero based sa technicals muna, kahit wala pa tayong balita sa kanya. So correction din itong si dito natin. Mula ang kasagsagan ng drop o peak is nag-drop na siya ng 12%. So 4.39% yung loss niya today. Okay, so support na lang muna is 1.9. Catalyst-wise, bagal ng internet ko wala. Material information 8 days ago. So wala pa, no? Wala pa siya masyadong disclosure. Okay, so abang natin kung magkano yung bili ng investor dito kay dito. FCG. Okay, so suspended si FCG, di ba? So wala din to. Yung candle na... meron. May trading halt lang siguro to, no? Kanina. Saglitin natin. Ako pala yung nawawala sa balita. Yung nabasa ko kasi meron siyang suspension kanina. Okay, so dumiretso naman pala siya kanina. Okay, so mali tayo ng balita. Hindi ko masyadong tinitignan yung mga news ngayon. Kasi pag binasa mo ng binasa yung mga balita, mapapasel ka na mapapasel during this time, di ba? So, okay. Tignan natin meron bang balita si FCG natin.
Okay, kasi ang pinaka-major news talaga natin si Mondinisen, di ba? Magbebenta ng shares. Pero okay na ako doon sa kanya kasi meron namang sasalo. Pero ang tanong, magkano yung benta nitong si Monde? So kung magkano yung bili niya last time, nakalimutan na natin. So yun yung magiging guide natin para kay FCG. So meron siya dito, non-compliance with structured reportorial requirements. Ayan. So 4 days ago pa naman pala to. Okay, mali yung info natin. Okay, so may trading siya kanina. Okay, so pinag-usapan siya. Nagtatry siya mag-close the gap pero nag-resist. So ilalagay ko na dyan, 0.8. And meron tayong temporary support dito. So kailan ba to? November 13. So bukas yung gustong ibigay na dividend spot nitong si FCG natin. So expect na lang, meron siyang potential na umabot siya dito sa oversold condition. So ilalagay ko na lang dito sa 0.74 yung pinaka-support natin. So ang pinaka-guide na lang natin dito kay FCG natin kapag pag okay na siya is yung magkano yung bili ng investor kay Monde. Yun na lang po yung abangan natin. Siyempre, kung mataas, pwede siya umakyat kasi may gusto willing pang bumili sa kanya na mataas pero pag mababa, expect mo na, di ba? So mag-stagnant muna tayo dito sa bandang ilalim hanggat hindi pa rin nagbabago yung sentiment ni Philippine markets natin. Okay, so yun na lang muna. Nakita natin kay FCG. Next, SPNEC. Okay, pababa pa rin po yung ano. Ayan, may nagtatag sa akin dito kanina. So pababa pa rin yung galaw nitong si SPNEC natin. Medyo mahina talaga yung ano, yung lahat ng stocks. 1.79%, so okay na yan. Pakonti-konti. Negative 1.66 million net foreign sales. So currently nasa ano naman siya. So nag-retouch siya sa next support after na ma-breach yung MA 100. So siguro baba natin ng konti habang wala pa yung ano optimism ng market. So around 1.07 yung ano pinaka-support natin kay SPNC. Okay? So kita mo naman sa chart mahina. So alalay muna tayo yung mga bili ng bili. Tingnan muna natin kung kailan magbabounce yung ano yung alaga natin. Okay? Next, SMPH. Representative na lang to ng ano ng mga properties kasi halos lahat naman sila is bumabagsak. So laki na rin ng drop niya ano. SMPH natin so 17%. So kinain niya yung galaw niya na June, July, August, September, October, November in just 2 weeks. Grabe yung ano yung market natin ha. So very risky ang market natin during this time. So baka mag-retouch pa siya dito sa bandang baba. So tama-tama pa-oversold na rin siya. So malapit na rin yung ano, technical bounce siguro ni SMPH. Pero yung technical support niya nandito sa around 26.2. So 2.87% na loss and yan. Laglagan yung foreigners 235 million 235.47 million net foreign sell. So wala muna resistance kasi wala pa tayong hanap muna tayo ng bottom sa kanya. Next, Plus. Okay. So buti pa si Plus no, lumalaban yung galaw niya. So siguro dahil maganda yung earnings. Tingnan natin kung bumalik yung sigla nito kapag okay na ulit yung ano, itsura ng market. Okay na yan kahit paano, di ba? Hindi siya okay na rin siya kahit papaano, di ba? So 26.34 million net foreign buy, drop lang tayo ng 0.3%. Okay? So sideways lang si Plus. Pinaka-support kung sakaling bumagsak, MA 100. Yan na po yung pinaka malapit niya. And then lastly, si Macro Asia. So bumigay na rin po siya. Magre-retest dito sa support malapit sa 6.72. So wala din tayo makitang optimism sa galaw ng kanyang price action. Pababa rin siya. Yeah, wala muna tayong aasahan sa mga stocks natin. 3.24% ang loss and then 371K net foreign buy. So, kailangan mag-hold yung support na yan. Kung hindi, malalim-lalim tayo. Nandito sa 6.2 yung pinaka-next na support. Pero kumpara sa ibang stocks, at least, ang drop nitong si Macro Asia is less than 10% lang siya. Di ba si SMPH, yung mga blue chips ka natin nag-drop ng mga 17%, 20% during this last 2 weeks lang na galawan po natin. Okay? So, yun na lang muna yung ating review sa market. So, bakit pa rin? Matamlay pa rin yung review natin kasi hindi nga natin makita kung kailan yung recovery ng ating mga stocks. Alalay na lang po sa ano sa trading sa market. Pwede mo naman i-adjust dito pero um,
Antay na lang tayo ng Dow G muna. Hindi natin masabi yung bottom hanggat walang lumalabas na Dow G at saka isang follow-up na green candle dito sa market. Okay? So hopefully bukas kahit pa paano Dow G yung makita natin or bullish engulfing candle kay PSE po. Walang foreigners. So hanggat wala sila, expect meron pa rin mga corrections sa markets po natin. Okay, so yun na lang muna. So bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Crypto ko to, follow mo na lang, Facebook account, Facebook page, Bodega Pete, Twitter and Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa market, sali ka lang po dito. Okay, so yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.